Sa iba pang balita, umaasa naman ang isang samahan ng mga negosyante na ipagpapatuloy ng susunod na lider ng bansa ang mga pinatutupad na reforma ng Administrasyong Aquino pagdating sa pagnenegosyo. Yan ang tinutukan namin kasama si George Bandola. Pagpapatuloy pa rin ng mga nasimulan na sa aspeto ng pagnenegosyo. Ito ang hangarin ng Philippine Chamber of Commerce and Industries kung sino man ang magiging susunod na Pangulo ng bansa sa susunod na taon. Kaya naging napakahalaga daw ang ginawang Presidentiables Forum ng PCCI kamakalawa. Offhand, we are not asking for a miracle. No? It will be, ako, tansya ko ito, 4 na presidente ito bago tayo makahabol sa mga kapitbahay natin. No? But President Pinoy did something already, you know, maganda yung tumatakbo. I mean, into na daan niya, you know. Hopefully there will be continuity, you know, kung sino man yung manalo. Naman, if you could not prove it in a court, then everybody is as straight. One is as matwid as the other. But I do believe the candidate Marcos, totoo naman, talagang diretso. Magiging basihan ng mga negosyante ang inilatag ng mga presidentiables. We are now going to keep a scorecard because what we have seen today are snapshots of what we could expect from their presidency should ever they win this 2016 election. Subalit magkakaroon pa ng serye ng konsultasyon ng PCCI sa mga presidentiables bago ang mismong araw ng halalan. There are quite a number of issues that businessmen are looking at. Well, of course, there is that popular issue, which is the tax reforms. Of course, we have the trade facilitation, the amendments to the provisions of the Constitution on economic matters. These are basic issues that businessmen would like to hear from them. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.